Panginoon, ang nais ko. Kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko. Pinagbabago pangako mo, salita mo'y panghahawakan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim.
Igorot, meaning mountain people, is a tribal group that lives in the Philippines. Only about 6% are evangelical Christians, while 58% still practice paganism and animism. Jesus Christ, the Chief Cornerstone Church, JCCC Church, is successfully reaching the Igorots with the life-changing message of the gospel through ministries that provide both spiritual and physical support. 98% of JCCC's congregation are Igorots. New believers are discipled through several stages including cell groups, Encounter God retreats, and School of Leaders 1, 2, and 3. The feeding ministry brings the gospel to children, then helps them establish a relationship with Jesus. Most feeding ministry workers are parents who share their church vision for their children. Early in the afternoon, faithful workers leave their household chores and farming jobs to prepare the meals for the children at the church. This ministry also provides clothes, shoes, and a party with gifts at Christmas. If parents cannot bring children to the church also has a house-to-house extension of the feeding ministry that brings the church to these families. The congregation has worked hard, and God has provided for these ministries through the years. But for many years, JCCC ministry was hindered because the church did not have its own building. Instead, it met at St. Francis School. Through more hard work, this is changing, but progress has been slow. The average monthly income in the Philippines is about $200. Bayanihan is a Philippine tradition representing the concept of a community working together to complete a project. Everyone works for free. Using many Bayanihan projects, JCCC is being built in stages. Though a property was donated to the church, construction had to wait 11 years. I became the senior pastor. The congregation averaged 12 to 19 adults. Construction began. Everyone helped as we cleared the land and prepared the foundation. When rain washed away part of the retaining wall, it was rebuilt with young men shaping the stones. As neighbors watched, 35 church members joined me as we ended the year by praying for the presence of God to come on the community. As if in response, fog clouds settled. It was a marvelous beginning for the church. Finally, by the end of 2011, I-beam columns were in place. The ground floor was cemented and wired. 8 I-beams were installed for the second floor. The whole church came together to pour the second floor's cement. 30 people formed a human chain to haul sand, gravel, and blocks up. In the same year, sadly, we were ejected from St. Francis School, forcing us to move into the new building, even though we had not yet received an occupancy permit. Neighbors joined us to turn a muddy path into a paved road, 100 yards long by 10 foot wide. It connected the church and the community behind it with the main road. Sadly, we suffered multiple burglaries at the property, but by the end of 2013, the building was enclosed and secured. By the end of 2014, much of the structure was completed, and there was a lighted cross on the church tower. One drunk saw the cross at night and said God spoke to him, convicting him of his drunkenness. Work began on the third floor sanctuary. Families purchased tiles and wrote life verses at the back. Water tanks, windows, doors, and toilets were installed. Kitchen installation began. More support beams, toilets, and windows. By the end of 2017, even though the third floor sanctuary was not yet finished, it was already decorated. A makeshift kitchen and additional toilets were constructed to be available during the Sunday services. Construction of the church co-op began. Other churches also are using JCCC for their Encounter God retreats. JCCC continues to rescue hurting people from a life of paganism and animism. Magandang umaga po sa ating lahat uli at nagpapasalamat kami na here we are again to be with you in this Sunday celebration. And as always, every time we start our Sunday celebration, we always declare po ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. So everybody with me, this is my Bible. I am who the Bible says I am. I can do what the Bible says I can do. Bless me indeed, O Lord, and enlarge my coast.
Keep your hand upon me and keep me away from evil. Thank you, Lord, for the word of God being preached once again in our church today. Increase our faith as we go through the many challenges in our lives. May the authority of your word bring healing and guidance to all of us in our journey here on earth until we see you face to face. In Yeshua's name, amen, amen, and amen. Welcome to our Sambalay Together. Sabay-sabay po natin basahin ang Psalms 47 verse 1. Clap your hands, all peoples. Shout to God with loud songs of joy. Amen? For now, we will celebrate the day of our Lord Jesus, that despite this pandemic, we will continue to give praises and worship to Him. Hallelujah! Sound of favor, we're walking in. Your word was spoken, and we believe. Your word of blessing, we receive it all. So you say, we're on top of the world, we're on top of the world. And oh, it's a new sound that we're singing now. Everybody celebrate, 'cause we're living in the greatest day. Lifting up the highest praise, 'cause you're worthy, oh you're worthy. Nothing can contain. There are
Jesus. We will not be silent, oh Father God. And Lord, we will continue to shout our praise to your holy name, oh Jesus. Because Lord, we are made to praise you. We are made to worship your holy name, oh Father. And Lord, prepare our heart, oh Father God. Open our hearts, oh Jesus, as we sing praises to your holy name, oh God. Hallelujah, Jesus. Every distraction.
Father God. Come on, open our mouths, open our hearts, as we sing praises to our God. Hallelujah, as we worship Him. Let us all shout the praise that we have for Him. We glorify Your holy name. You are holy, You are mighty, and we will never stop in singing the praise that we have for You, Lord God. Hallelujah. We thank You so much, oh Father. We thank You for Your love, oh Father, to all of us. We thank You for Your grace. We thank You for Your mercy, oh Father God, that You keep on pouring out all over us. We love You, Jesus, and we will never stop in giving praises to Your holy name. We will never stop in worshiping You. We will never stop in shouting out our praise to You, God. Hallelujah. We glorify Your holy name, oh Jesus. And Lord God, we thank You so much again, Lord, for what You've done in our life, Lord. We thank You that You're always with us. But Lord, we are in the middle of this pandemic. But Lord, You're always with us. We always feel, oh Father God, that You're always with us, Lord. And we thank You so much for Your protection, for the love, for the embrace, oh Father God, that You keep on giving us. And Lord God, continue, Lord, to pour out Your mercy and grace all over our land, Lord God. And continue, Lord God, to pour out Your healing, oh Father God, to every nation, oh Father. Hallelujah, Jesus. We love You, and we will never stop on loving You. And thank You, Father God, for Your love to us, oh Father. Hallelujah, we glorify Your holy name. We will always give You the glory. We will always give You the praises. Continue, Lord God, to open our heart. Continue to open our mind. Continue to open our eyes, oh Father God, to see the things, oh Father God, to see what is happening right now, Lord God. That, Lord, before You come, oh Father, we're always, oh Father God, in Your presence. We're always, oh Father God, in Your holy presence, oh Jesus. Make us worthy, oh Father God, to call upon Your name. Make us worthy, Lord God, to sing praises to Your holy name, oh God. We thank You so much, and continue, Lord God, to be with us. Continue, Lord God, to touch our heart. Continue, Lord God, to fill us with Your holy presence. Continue to fill this place, oh Father God, with Your holy presence. Continue to fill, oh Father God, our homes, oh Father God, with Your holy presence, oh Father. Thank You, and we glorify Your holy name, oh Jesus. We love You, oh God. Thank You so much, oh God, and we will always give You the glory, honor, praises, and all the adoration, oh God, in Yeshua's name. And everybody say, Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay si Mrs. Lourdes Angloban. Ako po ay isa sa primary ni Reverend Pastor Erlinda Reyes dito sa GCCC, Jesus Christ the Chief Cornerstone Church. Ako po ay nagpapasalamat at nagagalak sa opportunity na nabigay sa akin upang bahagi ng aking karanasan sa kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Ako po ay isang recovered paralyzed. Pero hindi ito ang aking ibabahagi. I take this opportunity to thank the Lord in my life sa nagawa niya sa buhay ko in the past. Ang aking ibabahagi sa inyo ngayon ay aking karanasan sa pandemyang ito. Diba nagkaroon tayo ng lockdown? Doon sa kasagsagan ng lockdown,
ako po ay nakaranas ng matinding depression, matinding anxieties, at matinding takot. Kung paano ako nalagpasan ang sitwasyong ito, I believe God is at work. Doon din sa time na yun, nagkaroon kami ng prayer chain. Doon, I started praying. Pinipilit ko ang sarili ko na manalangin, maski mahina ang katawan ko. At patuloy nga nagbabasa ng kanyang salita. Doon, merong nakatat sa puso ko. Yung binasa ko doon sa FB, ang kanyang salita yung sa Psalms 91. Dinobli-dubli kong basahin ito at iniklaim ko sa buhay ko. At doon, nakita ko ang trabaho ginawa ng Diyos doon. Nakita ko ang milagro. I am healed physically and emotionally. Iyon ang nakita kong isang milagro na ginawa ni Lord sa time na yun. Isa pa, nakita ko yung habang yung ginagawa ko na yung pananalangin, nagbabasa ng salita ng Diyos, nakikita ko rin yung mga pamilya ko na nagbabasa, nananalangin din. Nakita ko na they are more spiritual sa time na yun na hindi nila nagagawa nila noong lockdown. At isa pa, nakita ko na ang pamilya ko, nagkaroon kami ng special bonding sa lockdown na ito. At nakita kong na-answered ang aking panalangin. Kasi ayun sa prayer request ko sa church, palagi ang aming family relationship. Kasi parang wala kaming magandang relasyon sa pamilya. Pero dito sa lockdown na ito, ay nagkaroon kami ng special bonding at nakita ko answered prayer. Nagkaroon kami ng magandang pakikitungo sa isa't isa sa lockdown na ito. Kaya nakita kong answered prayer ako dito. Kaya ito ang nagsasalamatan ko sa Panginoon na nagawa sa aking buhay sa pandemic na ito. I thank the Lord. Nagpapasalamat ako sa Kanya dahil pinatunayan na naman sa akin na ang Diyos ay tapat, na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa Kanyang mga tapat na mga lingkod. Kaya, this time, ako nag-challenge sa inyo upang patuloy tayo sanang maging tapat sa Kanya. And I know na patuloy na nagtatrabaho sa bawat isa sa ating. Salamat. Ito lang po. To God be the glory.
Alam niyo po, sometime August 23, 2017, ako po ay pumunta sa East West Bank. And I didn't know na meron palang pastor na nandoon. At tuntua naman po ako dahil I was so welcomed nung pumunta ako doon sa East West Bank. At na-realize ko na ang service manager doon ay pastor. So I was so comfortable kasi syempre magbibigay tayo ng pera doon. And ang ating pong speaker ngayon ay isang tao na very, very humble. Servant heart siya, pag makilala mo siya, servant heart siya. At saka siya po ay actually counselor siya eh. So that every time ako po ay merong mga concerns, pumupunta po ako sa East West or minsan tatawag ako, sabi ko, Pastor, meron akong concern na ito po ay dapat gawin ba ito or what. So he's always there. Hindi lamang po siya service manager, kundi siya ay kaibigan at manggagawa sa ubasan. Kapag pumupunta po ako sa East West, I am home. Si Pastor Levi Valdez po ay isang service manager sa East West Legarda branch. Pero siya po ay senior pastor sa kanyang church, The Warrior of Christ Evangelical. Without further ado, servant of the Lord, a person who loves the Lord, si Pastor Levi Valdez. Amen. Yan po, good morning po mga kapatid kay Kristo. Yan, tayo po ay mag-umpisa na po sa ating gawain this morning. Before we start, nais ko lang po basahin muna po sa inyo po ang ating teksto. Do marami po tayong may mga verses po para kasama nito, but ito yung ating babasahin. Later on, basahin na po natin yung iba. And matatagpuan po yan sa 1 Kings chapter 19 verses 5 to 9, at sa Tagalog ko po ito babasahin. Pagkatapos nahiga siya at nakatulog, ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya nito at ang sabi, "Gising na at kumain ka." Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga muli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh, ginising siya muli at sinabi, "Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ang lalakarin mo." Kumain nga siya muli at uminom, at ang pagkain iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, o their name is Mount Horeb, ang bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Ama, purihin po ang pagkabasa po ng iyong salita. At nawa, O Diyos, ang iyong salita ay magbibigay liwanag po sa bawat isa sa umagang ito. Salamat po, at ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Mga kapatid, ang ating pong pag-usapan po this morning po ay patungkol po sa, ang title po nito is, When We Feel Like Giving Up. Kung doon po tayo sa isang punto na parang nais na po nating mag-give up sa buhay dahil po sa ating ginagawa, o sa may mga ginagawa tayo, parang ang mga bagay-bagay ay hindi napunta sa mga dapat nakalagyan, o kaya ang ganda na gawa natin, tapos walang nakakita, walang naka-acknowledge, o kaya napagod na tayo, parang wala lang yung ating ginagawa, o parang hindi natin nakikita yung satisfaction. And may mga ways po na talagang hindi natin nakikita, mag-give up na po tayo, mukhang wala namang silbi itong ginagawa ko. Yan po yung mga lumalabas po sa atin kuminsan. Halimbawa, mga ganito. Parang tanong ko sa atin, kayo po ba ay dumating po sa ganung punto kung saan you are about to give up? Na ang lumalabas na po sa inyong mga bibig ng mga salita ay, "That's it! Tama na! I'm done! It's over! I'm finished! I'm never coming back again! Here again!" Parang ganun po, no? Good riddance! I have had enough! I can't take it anymore! I quit! Yung ganun po, no? Lumalabas sa ating mga labi na parang pagod na po ka na. Ang doon sa opisina nyo ay talaga ibinibigay mo lang tudo, tapos parang lagi na lang sinasabi ng boss, pinapagalitan ka, hindi niya na-acknowledge, parang gano'n. Doon naman sa halimbawa sa kayo mag-asawa naman, lahat ng gagawa mo, halimbawa ginagawa mo na lahat, tapos parang hindi ka pa napapansin, at kumbaga hindi ka na-acknowledge.
Kung saan naman, minsan naman sa ministeryo, lahat ginawa mo na. Parang ang lahat nas into place. Tapos biglang parang napapagod ka, nagkukulang. Ano na to? Tapos minsan, sa tingin mo, lahat ginagawa mo para maiasayos ang lahat. Tapos, yung mga inaalagaan mo, ay ang pakiramdam po nila ay yung binibitray mo sila, na hindi mo ginagawa yung tama. Yung parang may pagkukulang ka pa dahil yun po yung kung minsan kasi yun yung pakiramdam ng iba. Pero sa iyo, ay ang hangarin mo ay talagang para sa ikakabuti lahat. Yan. So yung ganon. So dumating ka ba na ganung punto na lahat ito ay parang ayaw ko na. Ganon. Wow. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Hindi ka nag-iisa. Dahil ito ating papag-aralan ngayon ay isang magandang kwento ng isang magiting po na propeta ng panahon ng mga kings sa way back in the Old Testament. Siya po si Elijah. At alam niyo po, kilala niyo po si Elijah, ang isa sa mga tanging tao na pumunta sa langit na hindi po nakaranas ng kamatayan. At besides, si Elijah lang po yung sinundo ng karwahe ng siyang pagpunta po sa langit. So, kung tutuusin, di ba po, isang tao na kilalang-kilala ng Diyos, isang tao na ginagamit ng Diyos, di ba, sobra na kanyang kapangyarihan. Di ba po, pero somebody na, sa i-compare natin, siya mismo na itong lapit-lapit niya sa Diyos, pero dumating ang punto sa kanyang buhay na gusto niya mag-give up. So, mga kapatid, kung itong kapatid dito, ang lapit-lapit niya sa Diyos, and yet, mayroon siyang pagkakataon, nakakaramdam siya ng pag-give up. How much more we are. So mga kapatid, ito isang encouragement sa atin. So mga kapatid, kung narating niyo na parang wala nang natitirang laban para sa iyo, kung saan wala ka nang naiwang lakas para ituloy ang laban, kasi lahat gagawin mo, instant i-acknowledge, at sabi niya, ay hindi ka pat handa. Okay, minsan i-acknowledge, iba ang ilalagay doon. Diba? So mga ganung bagay na, di ba, akala natin, ano ba ako? Tama na, ayoko na. Yan. Mga kapatid, let's face it. Sa buhay po, there are situations that are so overwhelming, o condition na napakasakit, o kaya battle, di ba, yung battle na akala natin hindi siya winnable, na walang pag-asang mananalo, di ba? That it drives us to the point na where there's no way to go but simply to give up. Parang sabi mo, oy, wala nang pupunta, parang wala nang pupunta nito. There's no way. So anong gagawin ko? I-give up ko na lang. Mga kapatid, hindi po tayo nag-iisa. Bawat isa sa atin ang nakakaranas niyan. Ako mismo, dumanas din po ng ganyan. Na parang sabi mo, wala na. Anong gagawin ko? Tama na to. Ginagawa ko naman lahat. And yet, di ba, parang walang pinupunso. So, lahat po tayo dumadaan sa ganitong pagkakataon, mga kapatid. So, pag-usapan natin ito, at tingnan natin po, ang nangyari po kay Elijah, at ano po ang ginawa ng Diyos sa kanya. Mga kapatid, tingnan po natin. Ulitin ko po, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Marami ang mas nauna sa'yo na ganyan ang naging kanilang buhay. Di ba? At sabi ko nga, kasama ako doon. At marami pang mga tao na susunod sa iyo na ganyan din ang kanilang mararanasan. So, hindi po ito eksklusibo. So, meaning, part po ito ng buhay. Pero, ang tanong, ano ba ang dapat? Ano ba ang dapat reaksyon? Ano ba ang dapat response? Ano ba ang part ng Diyos dito? Titignan po natin kung ano po ang part ng Diyos sa atin. Okay, tingnan po natin, no? Si Prophet Elijah, isa sa mga, sabi ko, na mga tao po na dumaranas nito, in the middle of his great life story, we find a man ready to give up. Isang tao na gusto niyang ibigay na, mag-give up. However, out of this story, we find some very practical and spiritual things na mapupulot natin. Kung bakit paano niya na-overcome yung panahon na ganito. Yan. So, mga kapatid, ito po yung gustong i-share sa inyo at sasagutin natin yung tanong, what do you do when you feel like giving up? Yan. What do you do when you feel like giving up? Yan. So, di ba po ba?
Ano kayang gagawin natin sa panahon na tayo po ay nasa bingit ng pag-give up? Okay, tingnan po natin muna kung sino po ba si Elijah, kasi siya po yung ating gagawing ehemplo sa umagang ito. Sino po ba si Elijah? Si Elijah po ay isang propeta ng Diyos. Sa chapter 17 ng 1 Kings, ipinarating niya kay King Ahab na hindi na magkakaroon ng ulan hanggat hindi sinasabi ng Diyos. So, kumbaga, may tagtuyot sa kanilang lugar, sa Israel. Sa panahong ito, ipinamalas ng Diyos ang kanyang pagkalinga kay Elijah. Bakit? Sa chapter 17, ito yung panahon na nung sinabi ng Diyos na ito sa kanya, sabi niya, tumira siya sa isang lugar na kung saan tinakda ng Diyos, at doon ay bibigyan siya ng pagkain, hahatiran siya ng pagkain ng sino? Ng mga uwak, 'di ba? Mga ibon. Tapos inom siya doon sa isang ilog kung saan yung mayroon pang tubig that time, hanggang sa dumating ng panahon na naubusan na yung ilog na yun ng tubig ng kanyang iniinuman, kasi nga tagtuyot nga po, hindi na umulan ng 3 taon na actually na hindi po umulan. Sa chapter 17 naman, ito na po yung isang napakadakilang nangyari pa kay Elijah. Sa pamamagitan ni Elijah, ipinamalas ng Diyos ang kanyang dakilang kapangyarihan. Ano po ito? Ito yung kanyang victory laban po sa mga 750 na propeta ng Baal at Asherah. So, ito po yung kailang paghamon sa kanila. Okay, sabi niya, mag-offer tayo sa Panginoon. Sabi niya, walang gagamit ng apoy, walang gagamit ng posporo, pagsindi. Sabi niya, manalangin lang tayo at ang Diyos ang siyang magsisindi ng ating mga offering at siyang magkukonsume. Tingnan natin kung sino ang makapangyarihan ng Diyos. Ito yung hamon ni Elijah sa kanila. So, in short, may victory po siya dito. Yung mga Baal at saka Asherah prophets, ay yan, ginawa nila buong maghapon na nagpe-pray. Anong ginagawa yan? Sinugsugot-sugot nila ang kanilang mga sarili, pero hindi po nagkaroon ng, hindi po na-consume, hindi po nasunog yung kanilang mga offering. So, yun ang, tapos nung si Elijah naman, ang ginawa niya, pinalagyan niya pa ng, nagpahukay siya doon sa surroundings po ng kanyang altar, at pinapuno pa ng tubig. Diba? Parang kumbaga basang-basa pa yon. Tapos, nanalangin siya sa Panginoon. At pagkapanalangin niya, bumaba ang apoy magmula sa langit at kinonsyom ang kanyang offering. Di ba? Yung offering. So, nakitang lahat ang kapangyarihan ng Diyos. So, ito yung si Elijah. Imagine po, ang tao na nakakakita sa kapangyarihan ng Diyos. Nakita niyo tapos pati yung tubig na inilagay niya ay pati yun ay kinain ng apoy. Sana mamatay yung apoy. Baligtad po, nawala po yung tubig. Di ba po? Na-consume pati tubig. So, meaning, victory po ito. At ang ginawa ni Elijah pagkatapos yan, pinatay lahat yung mga propeta. Yan. So, kasi nanalo siya. Parang sa tingin niya, nakuha niya ang loob ng mga taga-Israelita. Pati si Ahab, King Ahab, sa panahon na yon. Kaya lang po, iba po nangyari mga kapatid. Ito po yung nangyari. Sa kabila ng pagiging saksi ni Elijah sa lahat ng kapangyarihan ng Diyos, dumating din siya sa punto na nagkaroon ng takot at depression. Bakit? Kung saan gusto na niyang sumuko. Bakit? Kasi katatapos lang ng victory niya, mga kapatid. Actually po, doon sa panahon na yan din, ay yan din po yung bumalik na rin po yung pananalangin niya, at bumalik na po yung ulan. After 3 years, nanalangin si Elijah at pinaulan na ng Diyos. Kumbaga, bumalik na po ang pagpapala sa Israel. Bumalik na, nagkaroon na po sila ng tubig, nagkaroon na po ng ulan. So, imagine po yun yung mga victory na yan. At kaugnay na po ang Diyos. Pero, dumating just after the victory, ito na po si Elijah depressed. Yan. Bakit? Tingnan natin kung bakit siya naging depressed at natakot. Ito po ang sinabi doon sa verses, doon sa umpisa, verse 1 and 2. Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Alam niyo po, tao lang po yung nagsabi sa kanya noon, yung asawa nung hari. Natakot siya, na-depressed.
Di ba po? Nakita niyo, wow, isang tao na pag nanalangin ay pinapakinggan ng Diyos at ipinakita kanyang kapangyarihan, natakot sa isang tao. Nakalimutan niya yung ginawa ng Diyos sa kanya at na-depress siya. So mga kapatid, hindi lang po kayo yung ganoon na lahat ginagawa nyo na sa ang paglilingkod para sa Diyos. Nagtuturo po kayo, inaabot yung mga tao, and yet, hindi nakikita ito. Ibang nakikita, nakikita kamalian natin. Nakikita yung pagkukulang natin. O kaya nakikita iba, hindi tayo. Mga kapatid kay Kristo, o sino man, pati sa trabaho, ganyan po yun. Pati sa trabaho natin. Di ba, ginagawa natin lahat, pero hindi tayo napopromote. Kasi ibang nakikita. Yung mas malapit sa Dalikan, mas malapit sa Kalan, Dalikan sa Ilocano. Di ba? Yun ang nakikita. Di ba? O kaya minsan naman, di ba, yung business natin, ang ganda. Biski, anong ginagawa natin? Kuminsan, di ba, nandun na tayo sa Tugatog, biglang bumagsak din dahil nga sa dumating ang COVID. Nakaka-depress. Di ba po? Mga ganong sitwasyon sa buhay. So ito po, pagkarinig ni Elijah sa babalang ni Jezebel, siya ay natakot. Sa kabila ng kanyang pagkakaalam na makapangyarihan ang kanyang Diyos at kaya siyang iligtas ng Diyos kahit sa anong kabahamakan, siya po ay na-depress. Siya po ay natakot. Di ba? So mga kapatid, isang alagad ng Diyos, napaka-close sa Diyos, pero nakakaranas ng depression. Nakakaranas ng pagkatakot. Kung tayo po na isang mga ordinaryong mga tao po lamang, ay pwede makaranas ng takot. Di ba po? Pwedeng ma-depress. Pero hindi naman ibig sabihin na manatili po tayo sa ganung pagkakataon. Tingnan po natin si Elijah. Natakot si Elijah, in short, na mamatay. Kaya umalis siya at nagpunta sa Beersheba, sa lupain ng Judah, kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos na maghabong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito. Ito mo yung panalangin niya. Yahweh, Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Yan po yung naranasan po ng isang depressed. Yan parang wala sa makita. Di ba? Ama, kunin mo na ako. Hirap na ako eh. Hindi nakakaligtaan niyang tingnan ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Ang nakikita niya yung napaka-short, di ba? Ito lang, yung abot lang ng kanyang pananaw. Nakaligtaan na niya na sa nakaraan, ang laki ng ginawa ng Diyos sa kanya. Ipinakita ng Diyos ng kapangyarihan sa kanya. Tapos isang tao lamang na wala pang Diyos, di ba? Na totoo, ang Diyos niya ay Diyos-Diyusan, natakot po siya. Yan. So, kaya ito isang encouragement po para sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na lahat po tayo ay pwedeng dumanas po ng depression. Pero ang tanong, ano ang ginagawa natin? Anong nangyayari? Paano tayo nag-recover? Okay, mga kapatid? Ngayon, naunawaan natin na kung paano nagkaroon ng depression si Elijah. Kayo po sa kasalukuyan po ba ay dumaranas kayo ng ganitong sitwasyon sa inyong buhay? Tandaan natin, isang taong nakakaugnay sa Diyos ay pwedeng makaramdam ng pagkakataon sa kanyang buhay. Okay, ito po tayo ngayon. So mga kapatid kay Kristo, pagka tayo po ay dumaranas na ganitong pagkakataon sa ating buhay, ano po ang dapat natin gawin? Ano po ba ang dapat na ating isaalang-alang, okay, ano ang dapat natin gawin para tayo ay magkaroon ng anong tama nating response upang tayo may saayos din ng Panginoon? Paano? Una sa lahat, mga kapatid kay Kristo, upang mabigyan din tayo ng encouragement na una, isipin natin, hindi po tayo nag-iisa. Isipin natin, understand that every child of God has had moment of hopelessness once in their lives. Una po yon. Isipin natin na hindi lang po tayo yan at marami na pong dumanas niyan. Kasama pa dyan ang isang magiting po na propeta ng Diyos. Dumaranas po sa depression. Dumaranas po sa punto na mag-give up na po siya. When you come to the point where you have had enough,
understand that you are not alone. Every man or woman that has ever tried to accomplish anything for God or in life in general has had moments like this. Di ba? Kung nagkaroon ng ganung pagkakataon, you are striving to do your best, trying to hold together, and it is just not happening. Pinipilit mo na may itawid lahat, pinipilit mo na gampanan lahat, and yet dumating ka sa ganung punto. Ano po ang iyong gagawin? Yan. Kung ganito. So, yun nga sinasabi natin kanina, understand na lahat po tayo ay dumaraan sa ganitong na panahon ng hopelessness sa part nating buhay. Kung mapagpala po ang ilan, kung sila po hindi dumaranas po dito. Pero majority, dumaranas po ng ganito sa kanilang buhay. So, are you in this situation in life right now? Again, I say, you're not alone. I say this to encourage you. Because there will come a day when you feel like Elijah. Remember, and yan po, babasahin po natin kanina. Elijah was comforted by God. He will do the same to you. You are under God's good care. Yan po yung aking inihatid sa inyo, ipinapamalas, ipinapaalala sa inyo, mga kapatid kay Kristo. We are under God's care. Pangalawa, ano gagawin po natin? Again, ito po, recognize the source of your discouragement. Ito po yung sometimes sa problema natin. Hindi tayo umaamin. Di ba? Sabi natin, kailangan mo ng tulong. No, hindi, kaya to. Di ba? Hindi natin ina-acknowledge na discouraged na tayo, nabuwabagsak na tayo. Sometimes, may mga ganong pagkakataon na hindi natin ina-acknowledge. Di ba po? Hindi tayo umaamin sa ating sarili. Na tayo nga po ay nandun sa punto na ng giving up. Nasa punto na yung mga ginagawa natin ay nakukuha na tayo, nakukonsume na tayo. But we need also to recognize na ito po yung source ng ating discouragement. Hindi po yung sarili ng kalakasan, kundi yung point na tayo na po talaga ay na-consume. Pagod. Yan. Minsan pagod na tayo, kung minsan nawala na yung apoy natin, nawala na yung focus natin, yan yung mga dahilan. Di ba? O kung minsan nakaligtaan na natin, nakalimutan na natin ang ginawa ng Diyos. Yan. Those are the times na tayo po ay na-depressed kasi hindi na natin nakita pa yung mga ginagawa na nakalimutan na natin yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kung ilan beses niya tayo nililigtas, kung gaano karami ng blessing niya sa atin, kung gaano karami, di ba, nung ipinagkakalob niya sa atin, kung gaano na natin inililigtas sa araw-araw. So, sometimes, kaya nga po sabi, balikan natin ang source ng ating discouragement at balikan din natin yung mga pagkakataon na niligtas tayo ng Diyos, na binibilas tayo ng Diyos. Ito po, no? Instead of what does Elijah, ito yung si Elijah, tignan natin, no? Nung binalikan niya, anong ginawa sa kanya? Di ba? Yung sa panahon ni Elijah, after the spectacular display of God's power, di ba po? And have proven to Ahab, ipinakita niya kay Ahab yung kapangyarihan ng Diyos, di ba? At sa bansa ng Israel, na ang Diyos ay totoo at the only living God. Tapos, after this, sabi yung display of wonderful display. Iniasahan niya ang magandang reaction sa kanila. Inaasahan niya na maniwala sila sa kanya. And yet, iba ang kanya nakuha. Ano po kanya nakuha? Death threat. Yung death threat. Yung kanya, kamatayan mo. Yan ang ipinakita sa kanya. So, sabi niya, wow, discouraged. Sa kabila ng ginawa ng Diyos sa iyong harapan, ito ang inyong isusukli sa akin, sabi niya. Though di naman niya naisip na pwede rin, naisisip din siya ng Lord. So, instead nakita niya yung kapangyarihan ng Diyos, natakot siya sa tao. So, okay. So, mga kapatid kay Kristo, baka kayo rin po ay dumaranas sa ganito. Maybe you are experiencing something similar. Diba? O kaya ay, maybe, sabi ko nga, ay buong buhay nyo, nagkatrabaho kayo, and waiting for recognition of your hard work.
Or maybe, sabi ko nga sa inyong buhay mag-asawa, at pinapanalangin mo ang pagbabago ng iyong asawa pero hindi nagkakaroon. Or maybe, napaka-zealous mo sa trabaho ng Diyos, sa gawain ng Diyos, and yet, parang walang nangyayari. Halimbawa, yung simbahan ng umpisa mo, hanggang ilang taon na, ganun pa rin. O kaya, yung mga effort mo, parang walang nangyayari. Mga ganun. So, sometimes, this can drive you to the point that na sinasabi mo, tama na to. Nangyari po kay Elijah yan. Then, mga kapatid, ito, anong gawin natin pag halimbawa, binalikan natin po yung panahon na tayo po ay, yung source ng depression natin. Ito ang kasunod natin dapat gawin. After, halimbawa, naranasan na binalikan natin, ito yung nangyari. Ito yung source ng aking depression. Anong gagawin natin ngayon? Pumunta tayo sa Diyos. Come to God. And honestly tell Him what you feel. Ano po ang iyong naramdaman. Manalangin po tayo. Bumalik tayo sa Diyos honestly at sabihin sa Kanya, Lord, yan. Gaya po na ginawa ni Elijah. Anong ginawa ni Elijah? Elijah was so honest in his prayer. He told God the truth about how he was feeling. Anong naramdaman niya? We should do the same. It is so important to get into the habit of telling God exactly how we feel and what is going on. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos po ay hindi po tayo i-rebuke, hindi po tayo tatalikuran, hindi po tayo i-judge. Anong gagawin niya? He will comfort us. Yan po ang kanyang ginawa kay Elijah. At yan din po ang gagawin niya po sa atin. But we need to be honest and come to Him in prayer. Aminin natin lahat sa Kanya. Lord, hindi ko na kaya. Ito na yung ginagawa ko. Parang walang na pinupuntahan. Ito yung ginagawa ko, but parang wala. Sa trabaho ko, ibinibigay ko lahat pero wala. Sa asawa ko, itinitry ko lahat para makonvince siya pero wala. Sa lahat na ginagawa, parang wala. Sabi mo lahat sa Diyos po yan. Dahil ang Diyos po natin ay Diyos, ay Ama natin sa langit. He will comfort you and He will help you. He will provide for you. He will encourage you. Ito, tingnan po natin na ginawa niya kay Elijah. Ito po. Elijah experienced how does God care for him. In 1 Kings 19:5-9, sabi po, pagkatapos nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya nito at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga muli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh. Ginising siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga muli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh. Ginising siya muli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lakarin mo. Kumain nga siyang muli at uminom. At ang pagkain iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi. Hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Tingnan po natin, how does the Lord care for him? Tingnan po natin ang ginawa po ng Diyos kay Elijah. Una, He made him rest. Pinagpahinga siya. Inacknowledge ng Panginoon na kailangan ng kanyang katawan, kailangan ng kanyang, di ba po, yung physical niya ang magpahinga. Kasi stress na siya, hindi na siya makapag-isip. So, ang sabi ng Diyos sa kanya, pinagpahinga siya. The Bible tells us Elijah went to sleep. But sometimes in life, you get tired. You cannot fight or be truly productive anymore when you are tired. Pag ikaw ay napagod, mawawalan ka ng lakas, mawawalan ka na mapapagod ka, wala ka ng, pati yung isipan mo mapapagod at parang di mo na malaman ang iyong gagawin pag ikaw ay napagod. May kasabihan nga, di ba? Fatigue makes cowards of us all. Kumbaga, yung fatigue natin ay gagawin tayong duwag. Sabi nga, kasi nga, hindi mo na malaman. Matatakot halimbawa, may makita ka, ay, di ko na kaya yan.
Di po ba? Kali ba may trabaho na ibibigay sa atin? Hindi ko na kaya yan. Kasi nga po, pagod na po tayo. Hindi na gumagana ang ating isipan ng tama. At parang nawawalan na tayo ng silbi sa feeling po natin. So, ano ang ginawa ng Lord kay Elijah? Pinagpahinga siya. When you are tired, your will or your drive to keep going can dissipate very quickly. Hihinto para mawawala. So, ano po ang remedy sa ganong situation? The remedy for your situation is as simple as rest. Ikaw ay magpahinga. So mga kapatid kay Kristo, anong unang gagawin natin pag tayo napapagod? Magpahinga po tayo. Magpahinga po kayo. Una po sa lahat, kung lahat-lahat na, di ba, tayo na overwhelmed sa trabaho, we need to have a rest. Kailangan natin magpahinga. Rest does not always mean going to sleep. Even though it could be. But it could mean taking a short break sa lahat na inyong ginagawa. This could mean taking a personal day at work. This could mean stopping serving in the ministry for a short time to gather yourself or maybe spending a night, di ba po, somewhere else, in a hotel, just to allow for a moment of peace. And I encourage you to figure out a way you can get away from the source of your frustration. Alis ka muna kung nasaan nandun yung frustration mo. Nandun yung kapaguran mo. Mag-leave ka muna, huwag mo nang isipin. For just a little while. Have a moment with God. Mga kapatid, this can help you get clarity and begin the process of recharging your batteries. Ito ay isang paraan upang bumalik po ang iyong kalakasan. Mapahinga ka, huwag mo nang makikita lahat. Di ba? Tingnan mo, lumayo ka muna. Panandalian. Yan po yung rest. Huwag mo nang isipin to. Di ba po? And then after that, number 2 is refresh or recharge. Doon sa verse 5, sinabi niya kanina, doon sa verse 5 na, sabi ng anghel kay Elijah, bumangon ka at kumain. So after that, kailangan mo ring pakainin ang sarili mo. Kasi a lot of times, kung tayo po ay napapagod, parang wala tayong ganang kumain. Yung iba baliktad, lalo silang kumakain. Yung iba naman hindi na makakain. Stress eating. Yan. Iba hindi na makakain. Pag hindi ka rin kumain, kukulang din ang nutrients na pupunta sa isipan mo, lalong hindi ka makapag-isip. In the middle of his weariness and fatigue, yan, when he was wanting to die, God did not reject Elijah. Instead, he refreshed him. Pinakain niya. Imagine kung sino po ang tagaluto ni Elijah. Isang anghel. Nagpadala ng pagkain. Di ba? Anghel po nagpapakain kay Elijah. Imagine yan. Pinakain siya. Yun, ganun, parang pinapakita ng Diyos, anak, nandito ako. Ipapadala ko ang anghel ko para mapa-refresh ka. At ginawa niya kay Elijah yan. So like Elijah had his own personal chef. Yan. Who cooked food for him and waited on him. Na lumakas. Sino po yun? Yung anghel. Tinulungan siya mag-reveal ng kanyang strength. Ganun po yung close sa Diyos. Yan. So, how about us? Ano kayang gagawin ng Panginoon sa atin? Okay, wala naman siguro. Pwede sabihin natin anghel, pero maraming ways ang Panginoon. Anghel, through yung mga tao na ipapadala sa atin. O kaya kung sino po ang ipapadala ng Diyos sa atin. Ang ibig sabihin yan, kung kumain tayo, pagpalakas tayo, let us rebuild our strength. Mga kapatid, kailangan natin bagad away ng konti at kumain. Let's build our physical strength as well. Let us refresh ourselves. So, nagpahinga ka, ibinalik mo ang physical strength mo. Kailangan po yan natin. You need to do the exact same thing. Di ba? Gaya na nangyari kay Elijah. Consider ways you can get some moments of refreshment. Tingnan natin, di ba? Ang ginawa lang ni Elijah, kumain. Matulog, kumain.
at meron siyang tagaluto na anghel. Meaning, whatever way you do it, understand that it is normal and healthy to build up your physical body. Because if you don't, the journey will indeed be too much for you. Okay, bakit? Kasi po, napagod ka na. And after mo na bumalik ang iyong kalakasan, marami ka pang gagampanan. Marami kang gagawin. Ayan na. Diba? At bibigyan ka pa ng Lord ng mga gagawin at doon mo maranasan ang victory muli ng Panginoon. May papamalas mo ang kanyang kapangyarihan. May papamalas mo yung ibinigay niya sa iyo na kaalaman. At gagana po. Diba? Gagana ka as God build you and called you. Pero mangyari muna yan kung bumalik po ang iyong kalakasan. That's why you need to rest. You need to be recharged. And next is, you need to renew. What is renewal? Elijah needed strength to help him make it to Mount Horeb. Where is Mount Horeb? Ito po ang bundok ng Diyos, the mountain of God. Anong gagawin niya doon? Doon niya maranasan ang presensya ng Diyos. Doon niya makukuha yung ano ulit ang papagawa ng Diyos sa kanya. Doon niya makikita ang kanyang maging goal sa buhay. Lahat may papakita muli sa kanya. At maalala niya lahat na siya ay hindi aksidente, na siya isang tinawag ng Diyos, na siya isang anak ng Diyos, na lahat tayo ay hindi aksidente na nandito sa mundo, kundi tayo ay nandito sa mundo na gagamitin ng Diyos. Totoo na meron tayong kahinaan, kuminsan tayo napapagod, tayo po kuminsan nawawalan ng lakas, but God knows each and every one of us, at alam niya na meron tayong gagampanan at gagawin niya po yan, papalakasin niya po tayo, i-refresh niya tayo. So saan po? Yung Mount Horeb, nandun po yung presensya ng Diyos. At kasi gusto ng Diyos na yakapin tayo, gusto ng Diyos iparanas sa atin yung kanyang kalwalatian. At sabihin sa atin, anak, ako ito, ang iyong ama, na magbigay sa iyo ng kalakasan. God cared about all of Elijah's needs, both physical and spiritual. And this time, ang ibibigay sa kanya ni Elijah ay ng Panginoon ay spiritual strength, spiritual understanding, spiritual presence. So it is, alam nyo, ibig sabihin na ang pangangailangan natin dito sa mundong ito, hindi lang physical, kasama po ang spiritual. Pag tayo napapagod, hindi lang po ang napapagod sa ating physical, kasama po ang ating spiritual sometimes na napapagod. So ito po yung pinapaalala niya po sa atin. Gaya po ni Elijah, nakita niya po yung kapangyarihan ng Diyos, pero napagod din po siya, physically and spiritually. Kasi po, na-discourage po siya, na instead na naniwala yung mga tao, hindi po, gusto pa siyang patayin. So, mga kapatid kay Kristo, sa ating paglalakbay sa mundong ito, kailangan din natin ng spiritual strength. Kailangan natin ma-renew. O kaya kailangan natin malaman kung paano po tayo magkaroon po nito. Once God has strengthened you physically, He can now deal with your spiritual needs. Sabi ko nga, so nag-start, rest ka, then physically, palakasin mo ang katawan mo, and then next is for the spiritually. You need to be strengthened. You need to be renewed spiritually. The greatest place that God can encourage your spirit is in His presence. So, yung Mount Horeb dito parang isang place wherein, kasi po dito, Mount Sinai, dito po ibinigay ni Moses, ng Lord kay Moses ang law. So, parang isang place wherein you can meet with God. Sa ating panahon, saan? Sa simbahan yan. O kaya sa ating sariling tahanan na tayo nananalangin, ibigay natin sa Diyos. O kaya somebody, punta tayo sa isang tao na wherein He can lead us into spiritual strength. Ano po ito? Magbibigay sa atin ng advice at gagabay sa atin at makilala natin ang Diyos. Friends, miski na-restore po ang ating katawan, ang ating pagod, kung ang ating spiritual ay pagod pa din, we cannot go anywhere. Oo, pwede mangyari na naman po yan. But, kung makikilala din natin na ang ating espiritu ay kailangan din ng renewal, kailangan din ng strength, then,
ito po yung magkakaroon po tayo ng total renewal, total refreshment. In God's presence, God can restore your joy, change your perspective, renew your zeal, and give you the desire and motivation to keep you moving forward. This was how He helped Elijah, and He will do the same for each and every one of you. Ang presensya ng Panginoong Diyos ay banayad at puno ng kapayapaan. Kaya nga po sabi niya sa Matthew 11:28-30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan, sabi ng Panginoong Jesucristo. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo, sabi niya, at mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sabi ng Panginoong Jesucristo, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng pasanin na hindi natin kaya. Besides, pagkasama natin siya po ang magkakarga po nito. Kasama natin po siya sa pagkakarga nito sa ating buhay. So mga kapatid kay Kristo, yan ay dapat po nating alalahanin. We need spiritual strength. We need to renew our spirit as well. Hindi lang po yung physical natin. So meaning po, nakarating po tayo sa pagkataon na we're about to give up. What do we need to refresh? What do we need to renew? We should take a rest physically and rest spiritually. We need to be refreshed. Pakainin natin ating katawan. Palakasin natin ito. And then we need to go back to God. We need to seek for God. Sa buhay po natin, importante po siya. Take note. Mapapagod po tayo at paikot-ikot lang po ang buhay po natin kung hindi natin hahanapin po ang presensya ng Diyos. Every now and then, pagod tayo, pagod na naman tayo. Pero pag hinanap po natin ang presensya ng Diyos, it can be permanently be refreshed or renewed. Di po ba? Ang buhay po natin. But still, God, still sa ating paglalakbay, mayroong mga kapaguran. Kaya lang po, lagi po tayo na-refresh ng ating Panginoon. Yung pagod na yan, laging kasama niyan ay joy. Kasama niyan ay spiritual strength. Kasama niyan ay yung zeal natin. And kahit anong darating sa ating buhay, hindi na po tayong mapapagod. Mga kapatid kay Kristo, iyan po ang kailangan po natin. Pag tayo po ay nasa verge na po about to give up, what do we need to do? We need to take a rest. Take a rest with God. We need to renew everything. We need to renew our body, soul, and spirit. Ano po yun? Yung body natin, refresh natin yan. Yung spirit natin. At pag itong body and spirit refresh ang soul po natin. Ano yung soul natin? Yan yung seat ng iyong emotion, ng iyong volition. So, as a whole po siya, body, soul, and spirit, pag na-refresh yan, eksakto na. Maganda po. Di ba po? Ang mangyayari po sa ating buhay. The feeling of giving up does not just affects our emotions. Ito, ulitin ko po. It affects us on all levels. Body, soul, and spirit. When we reach the point and feel like it is time to throw in the towel, remember that we need to refresh all these three. Body, soul, and spirit. So, ang napapagod po dito, hindi lang yung katawan natin. Remember that. Kasama po ang ating kaluluwa at espiritu. Kaya nga po, kaya po ang Sunday ibinigay ng Diyos po sa atin. Ano po ang gamit ito? To rest. Di ba po? 6 days may ginawa ang Panginoon. But sa ikapitong araw, ay nag-rest. Ano po ngayon ang i-rest po natin? Rest nyo po ang soul, body, soul, and spirit. Kaya nga po, gusto ng Diyos, isang araw sa isang linggo, mayroon kang panahon na kasama ang Diyos. Mayroon kang panahon na kausapin siya, kaugnayan siya, awitan siya, mag-meet kayo, upang ma-refresh po ang ating body, soul, and spirit. Mga kapatid kay Kristo, yan ang gusto ng Diyos po sa atin. Ito pa po,
remind each and every one of us na ang Diyos po natin ay ating shepherd. Siya po ang ating pastol. Pag sinabi kasi nating pastol, siya po ang nagbibigay sa atin, nagdadala po sa atin kung saan may kainaman ng buhay. Siya po ang naggumagabay po sa atin sa araw-araw. Yan po gawin ng pastol. Ito po, sa Psalm 23, ito po yung maganda po na pagka limbag sa atin kung anong ginagawa ng isang pastol at anong ginagawa ng Panginoon sa atin. Ang Panginoon ng ating pastol, hindi tayo magkukulang. Ibig sabihin, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iwanan. Manatili po siya sa atin kailanman. Yan po yung sinasabi po niya. Di ba? Hindi tayo magkukulang. Anong kakulangan natin? Yan. Kuminsan kakulangan natin ng rest. But sa Lord, pag tayo pumunta sa Kanya, tayo magkakaroon po ng kapahingahan. Sabi niya po, di ba? Sa verse 1, sabi niya, hindi tayo magkukulang. Pinapahimlay niya tayo sa luntiang pastor. Ano ibig sabihin po yung ginagay niya tayo? Ginagabay niya po tayo sa green pasture or luntiang pastulan. He give us rest in His bounty. Sa Kanyang provision, pinapares niya po doon. Pinapamalas niya na ang Diyos ay hindi magkukulang sa pagprovide po sa ating pangangailangan at tayo Kanyang pinagpapahinga kung saan meron po yung maranasan po natin ang Kanyang bounty, ang Kanyang mga provision sa buhay. But that will happen only when you acknowledge God as your shepherd, your Lord and your Savior. You cannot experience these things, the bounty of the Lord, with joy kung wala po tayong relasyon sa Kanya. So pinapahimlan niya tayo sa luntiang pastulan. He give us rest in His bounty. At inaakay niya tayo sa tahimik na batisan. Di ba? He leads us to quiet waters. Ano ibig sabihin nito? He refresh us with His living water, with the words of promises that will deeply fill us with understanding. Ipinamanas niya po, ipinapaalala niya sa atin at nire-refresh niya po tayo ng Kanyang presensya. Nire-refresh niya po at sinasabi sa atin, ito ang tinuturuan niya tayo ng kaalaman. Pinupuno niya tayo ng wisdom, ng understanding upang malaman po natin ang ating gagawin sa buhay. Ano pa po? Pinapanumbalik ating kalakasan. Pinapatnubayan niya tayo sa tamang daan upang ibalik natin sa Kanyang karangalan. Meaning, binabalik po ang ating kalakasan. Ginagabay niya po tayo. At bakit niya ginagawa ito? Upang magkaroon tayo ng kalakasang papurihan siya. Upang magkaroon tayo ng maranasan natin ito at makita po natin na galing ito sa Diyos at maibalik po natin ang pagpupuri sa Kanya. Because in life, we need to acknowledge who is really the provider for us, the provider of life, the provider of provisions para sa atin. Sometimes we neglect who really the provider is. Yan po ang Diyos, hindi po yung sariling nating kaalaman at kalakasan. Kasi mga kapatid kay Kristo, pwedeng trabaho tayo ng trabaho. Di ba po? Sabi natin, kalakasan ko ito. Pero take note of that. Kung hindi yan niloob ng Diyos, hindi ka magkaroon ng trabaho. That's why we need to bring that back to Him. Ang ating pagkatrabaho po sa mundong ito, hindi lang para po sa atin. Kaloob ng Diyos po yan para magampanan po natin kung ano yung naisang ipagawa sa atin. One of those is acknowledging Him as the provider of all things, as the one and only true God that we need to serve. Ito po isang assurance sa Kanya. Men, gaya yung ating, parang ito yung topic po natin. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikaw aking kaagapay. Ang tugkod mo at pamalo aking gabay. Anong verse po ito sa Psalm 23? So in whatever situation in our life, He assures us of guidance and protection. Kaya po, hindi po tayo matatakot. Kaya po kung kilala mo siya and you go into battle, o saan sa battle ng buhay na to, hindi ka matatakot, hindi ka mag-alala, kasi alam mo na sasamahan ka niya, and you know that you will win the battle. Because God will win it for you. Yan ang gusto ng Diyos po sa atin. To win the battle, that He will win the battle for us. So, what we need to do? We need to acknowledge Him.
We need to give our life to Him. We need to accept and receive. Di ba po? Yung guidance po niya, yung binibigay niya po sa atin ng armas sa mundong ito. Yan. And take note of this. Ipaghanda mo ako ng salo-salo na nakita pa nito mga kalaban ko. Take note of this. He will show to our enemies that we are under His care and provision. Ipapakita niya, di ba sabi niya, pinapakita niya ito sa harap ng mga kaaway. Sabi niya sa mga kaaway, ito, anak ko ito. Ipinapakita ko sa inyo na kaya ko siyang pakainin maski sa inyong harapan. Di ba? Ipinapakita ko sa inyo na anak ko siya. Yan ang ating Panginoon. Ipinapakita ko ang care ko sa Kanya. And take note of this, sa aking ulo, langis ay binubuhos. He will be the one to promote us in not this world, not our bosses, but God. He will make us a channel of blessing to others by His overflowing provision. Yan po yung our cup overflows. When your cup overflows, meaning to say, pinag-overflow ng Diyos yan, kasi yung overflow niyan, ibibigay mo sa nangangailangan. Maging channel ka ng blessing. And then, kabutihan pag-ibong sa akin, din magkukulang siya makakasama ko habang ako'y nabubuhay. Nothing can ever separate us from the love of God. We are assured of a place in His kingdom. Kasi magpakailanman sa bahay ni Yahweh, tayo mananahan. Mga kapatid kay Kristo, yan po ang isang tunay po naman ng palataya na kumikilala sa Diyos. We have a God in heaven who is our shepherd. Ipagkakaloob lahat ng ating pangailangan. Nasaan dyan na lahat? Protection, the love. Kung halimbawa neglected po, di natin naranasan ng pagmamahal, ang Diyos ay willing na ibigay po sa atin ng pagmamahal sa ating buhay. So, saan po tayo pupunta kung kailangan natin ito? Isa po lamang, dyan po sa Diyos. Kaya mga kapatid kay Kristo, sa ating pagkatrabaho, remember, in a week, there's one day that set apart by God to be our rest day. And during our rest day, hindi sana sa beach ang ating pupuntahan. Saan tayo pupunta? Sa simbahan ng Diyos. Let's set apart a day for God. At yan ang gusto ng Diyos para sa atin. To take a rest in His presence. So yun po yung gusto niya para sa atin. Upang ang buhay po natin ay hindi napupuno ng kapaguran, but nagkakaroon ng direction. Nare-renew ang ating zeal sa ating pananilbihan, sa ating pagkatrabaho. Finally, friends, ito po yung reminder ko sa bawat isa. In Galatians chapter 6, verse 9. Sabay po sa Tagalog. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Ang ganda po ng kanyang pagkasabi. And let us not grow weary while doing good, for in due season, we shall reap if we do not lose heart. Yan po ang sabi ng Panginoon. Yan po ang sabi ng kanyang salita. Hindi tayo mapapagod na gumawa ng mabuti kung meron tayong kasamang gumagawa nito. Kung kasama natin ang Diyos na gawin ito. So ang only way is to have Jesus Christ in your life. Because He is the way, the truth, and the life. Siya ang ating kalakasan, siya ang ating daan, siya ang ating buhay. We can do all things through Christ who gives us strength. Kaya huwag nawa tayong magsawa at mapagod sa pagsisilbi sa ating Diyos. Dahil ito po ang kanyang paalala sa atin. Di ba? Mga kapatid kay Kristo, sa lahat po nanonood po ngayon, ipapaalala ko po sa inyo, meron po tayong Diyos sa langit na nagmamahal sa atin, na gustong ibigay sa atin po ang kapahingahan kung kailangan natin, na gustong ibigay sa atin ang kalakasan kung kailangan natin, na gustong ibigay sa atin ang kaalaman, wisdom, kung kailangan natin. At sabi nga sa James, kung gusto natin ng wisdom, hingin natin sa Kanya at ipagkakalob niya po ito ng lubos-lubos. Hindi niya po ito ipagkakait po sa atin. Ang kailangan lang natin, we need to come to Him. We need to go to Him. Sabi niya, come to me,
You who are weary and heavily laden, and I will give you rest. Yan po ang panawagan ng ating Panginoon Jesucristo sa atin. Let's come to Him. Sabi nga niya, call unto me, and I will answer you. And I will show you great and mighty things that you do not know. Di ba po? We cannot receive those things na great and mighty things kung hindi po tayo tumawag sa Kanya. That's why, ano po ang ating kaparaanan para bumalik ang ating kalakasan when we are in the verge of giving up? What we need to do is to go back to God. Let's take a rest. Physically, i-rest natin ating katawan. Let's stop muna yung ating mga bagay na ating ginagawa. Then go to God. Then balikan natin. Sa ating pagbabalik, malakas na po tayo. At puno na tayo ng kaalaman at kalakasan na refresh na po tayo. At malaman pa natin na meron tayong makapangyarihang kasama. Sino po yan? Ang ating Diyos. So mga kapatid kay Kristo, sa oras when we feel that we are about to give up, take note of this. We have a God in heaven who will comfort us, will direct us, will carry us, He will feed us, will strengthen us, and have a lot of angels whom He will send to us to help us in this battle of this world. Mga kapatid kay Kristo, there's no other way. There's no other solution but in God alone, in Christ alone. So sa umagang ito, nawa ating pong naunawaan, nakita at napakinggan that there is no other way that we can go to except to God, except to the Lord Jesus Christ, the way, the truth, and the life. The one who loves us beyond our understanding, the one who gave His only life for each and one of us, for us to be forgiven, for us to be justified in our sins, because we are all sinners. So mga kapatid kay Kristo, yan po ang solusyon. When we feel that we are about to give up, we are in the verge of giving up, ang ating Diyos na buhay ay nandyan po na magbibigay po sa atin ng kalakasan, ng rest, ng kapahingahan. He is so willing to give you rest, to embrace you, because He loves you so much. God bless us all. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong pagpapala. Salamat po sa iyong mga salita. Panginoon, sa umagang ito, Panginoon Diyos, akin pong tinataas po ang bawat isa, nakikinig, nanonood, lahat, Panginoon, na dumaranas po, Panginoon po, nandun na po sa bingit na gusto nilang mag-give up sa kanilang buhay, mag-give up sa kanilang ginagawa, mag-give up sa kanilang mga businesses, mag-give up po sa kanilang mga trabaho, mag-give up sa kanilang mga marriages, mag-give up sa mga friendships po nila, o sa lahat ng kanilang ginagawa, and even the ministries sa kanilang mga churches. Father God, kilala mo po ang bawat anak mo na yan, Panginoon. Na sa oras na ito, Panginoon Diyos, akin po silang itinataas sa iyo. Kami po'y nagkakaisa po na nananalangin. Ama, dampian mo po sila ng iyong kalwalhatian. Yakapin mo po sila, Panginoon. Ipagkaloob nawa sa kanila ang kapahingahan, Panginoon. Kapahingahang physical, kapahingahang spiritual. At Panginoon, hawakan niyo po sila at gabayan, Panginoon. Iyakapin, iparanas, Panginoon, ang inyong presensya. Dahil po sa inyong presensya, nandun ang kapahingahan, o Panginoon. Ama, yakapin niyo po sila, Panginoon. Sabihin sa kanila, anak, mahal na mahal kita. Puntahan mo ako, kilalanin mo ako, tumawag ka sa akin, at ipagkakaloob ko sa iyo ang kapahingahan tunay. Ama, aming kahilingan na tunay nawa, nadampian niyo po sila, Panginoon, ng iyong kalwalhatian at iparanas ang kapahingahan. Tulungan niyo kami, Panginoon,
na makarecover po, Panginoon, sa aming pinagdaraanan. Panginoon Diyos, kasama po, Panginoon, ng aming dinaranas o kapaguran na aming naramdaman dahil po sa aming sitwasyon ngayon. Panginoon, sa araw-araw na nalaman po namin na may mga positibo ulit sa COVID. Panginoon Diyos, sa mapagkakataon, Panginoon, pati po sa amin pong pang-araw-araw po na lakarin, na hindi po kami basta-basta makalabas. Hindi po kami basta-basta makapunta sa lugar na pupuntahan namin nang dahil po at sa dala po ng salot na ito. Pati po sa aming mga trabaho, pati po sa aming mga businesses. Panginoon Diyos, na nahirapan din, Panginoon, dahil nga po sa kulang po ng kinikita dahil nga po ang businesses po ay bagsak po lahat. Panginoon, ipinapanalangin po naman lahat ito, Panginoon, ang bawat isa, ang bawat anak mo po, na tumingala po lamang sa iyo, Panginoon, at makita sa iyo ang solusyon ng lahat. Magtiwala po sa iyo, Panginoon, na lahat ng ito, ng aming naranasan ngayon, nakikita na parang walang solusyon, Panginoon, ay magkaroon po ng solusyon. Iyan po, Panginoon, dahil kayo po ang gagawa ng kaparaanan. Sa iyong kapangyarihan, Ama, nung panahon po ng propetang Elijah, ipinakita niyo po sa kanya yung kapangyarihan sa pamamagitan po, Panginoon, ng apoy nagmula sa langit at kinonsyum po ang kanyang offering. Naniniwala din po kami, Panginoon, na sa aming panahon, that things can happen wherein, O God, ang iyong apoy, Panginoon, magmula sa langit, ikukonsyum po, Panginoon, ang salot na COVID. Lilinisan po ang bawat lugar. Lilinisan po ang bawat may karamdaman. Dahil kami, Panginoon, ay naniniwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, tinataas po namin ng aming mga lugar, ang aming bansa, ang aming mga tahanan, ang aming lahat-lahat po, ang aming komunidad. Panginoon Diyos, na nawa magkaroon po kami, Panginoon, magkaroon po ng kalunasan po lahat ito. Magkaroon kami ng kapahingahan po, Panginoon, sa nangyayaring ito, Panginoon, na salo. Magkaroon kami, Panginoon, ng positive, Panginoon po, Diyos Ama, na feeling. Wherein, makikita po namin, Panginoon, ang katapusan po ng problemang ito. Ama, sa oras na ito, lahat ipinagkakatiwala po namin sa iyo. Kasama rin po, Panginoon, ang recovery plan, recovery program po ng aming gobyerno, ng aming mga pamunuan, ng aming mga local officials, wherein they will apply things that truly will help people, will help our community. Hindi po, Panginoon, na yung lalong papahirapan pa ang aming komunidad. Panginoon Diyos, Panginoong Ama, sa iyo po walang imposible. Kaya po sa oras na ito, 10 po na mga nanonood ngayon, we are praying, O God Almighty, na sana, Panginoon, mabigyan na ng kasagutan po, Panginoon, ang aming ipinapanalangin, ang maging kaayusan na po, Panginoon, ng bawat lugar, ang kalinisan na po ng bawat lugar sa salot ng COVID. At ganun din po, Ama, itinataas din po namin lahat ng businesses, Panginoon, lahat ng aming mga pinapasukan, lahat, Panginoon, ng mga anak po ninyo, na, Panginoon, mag-recover po, Panginoon, upang hindi po sila magsara. Dahil kakatakot, Ama, na mawalan po ng trabaho po ang marami. Panginoon, Ama, mahal na mahal niyo po kami. Yan po ang sabi po ninyo. At batid po namin yun, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, tinataas po namin ang bawat isa sa inyo. Ama, pakinggan niyo po kami. Yakapin niyo po ang bawat isa. Hipuin niyo po ang bawat isa. Panginoon, ipagkaloob po ang kanilang pangangailangan, Panginoon. Panginoon Diyos. At ganun din po, Panginoon, na sa panahong ito, Panginoon, ipaalala niyo rin po sa bawat isa ang kanilang kailangang pagtawag din po sa inyo, pagkilala po sa inyo, Panginoon. Dahil tayong kayo po lamang ang may kaparaanan na isaayos po ang lahat. Hindi po kami
Hindi po aming sariling kalakasan, ni hindi ang gobyerno, Panginoon. Dahil sila nga po, Panginoon, hindi nila malaman ang kanilang gagawin. But kayo, O Panginoon, dahil kayo po ang may likha ng lahat, kayo po ang makapangyarihan sa lahat, Panginoon Diyos, ay aming kahilingan ngayon. Panginoon Diyos, na nawa, matapos na po ang salot na ito sa aming mga lugar, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, na tinataas din po namin ang bawat tahanan, ang pagkakaroon po nila, Panginoon, ng provision para po sa kanilang mga pangangailangan. Kaawaan niyo po sila, Panginoon. Kaawaan niyo pong bawat isa. Gamitin niyo po ang inyong mga anak. Ipaalam po sa inyong mga anak, Panginoon, na may kasapatan, may sobra, Panginoon, upang abutin po ang mga nangangailangan. Na hindi po kami maging madamot, pagkos ipagkulob po ang kanilang pangangailangan. Kumpatid po namin po kung sino po sila at makikilala po namin sila. Dahil, Panginoon, ang konti po na meron po kami, pag-share po namin, Panginoon, ay isang kasapatan po para po sila, kapwa po namin. Ama, salamat po, Panginoon. Salamat po sa oras na ito. At kaya nga po ng aming tupiko kanina, Panginoon, nawa ang pakiramdam po na kami po ay about to give up ay nawala na po, Panginoon, sa bawat isa na nakinig ngayon. Bagos, na-refresh po sila, Panginoon, at nakita po na mayroong solusyon ng lahat, na nandyan po kayo na pinanggagalingan ng kalakasan, ng kaalaman, ng kapahingahan. Ama, salamat po sa umagang ito. Thank you, dear God. Thank you, dear Lord Almighty. Salamat muli, Panginoon. Salamat muli, Panginoon. Panginoon, salamat po sa very encouraging sermon ni Pastor Levy. Tunay na kailangan namin ang mensahe na iyon in such a time as this. Thank you for including the life of Elijah in the Bible to remind us that we are in need of your touch, in need of your comfort, your rest, and your refreshing. You understand our limitations, and you are always there to give us your strength. We receive your touch, your strength, and your healing, spiritually, physically, and emotionally. We want to enter into your rest in Yeshua's name. Alam niyo po, perhaps some of you are heavily laden and you feel like giving up, sobrang pagod na pagod ka na. Hindi mo kaya kung ano pa ang mangyayari sa iyong buhay. And perhaps it is because hindi mo pa tinatanggap si Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas. There is a God who is offering you peace, comfort, His healing, His grace, His strength. Just open your heart to the Lordship of Christ and recognize the source of your discouragement. Bumalik lang tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Siya lamang ang makakatulong sa ating mga kabigatan. Sumabay lang po tayo sa ating panalangin ito. Panginoon, ako po ang sinasabi sa sermon na yon. Sobrang pagod na ako. Nanghihina ako. Parang walang nangyayari sa aking buhay. Feeling ko nag-iisa lang ako. Tulungan mo ko, Panginoon, na tumayo agad sa aking kinalalagyan. Palakasin mo po ako uli, Panginoon. Patawarin mo po ako kung nakalimutan kong ikaw ay buhay at naghihintay lang sa akin. Patawarin mo po ako sa kasalanan ko. Linisin mo po ako. Help me to always enter into your rest. Each time we feel weary and faint, lift us up and carry the wholeness of your being
towards us. In Yeshua's name. Tayo po ngayon ay magpe-pray tungkol dun sa ancient Jewish blessing. Sa Hebrew muna po at sa ating English. Ibarekaka Adonai Vashimereka Yair Adonai Panaveleka Vihuneka Is Adonai Panaveleka Vyasamleka Shalom. May the Lord bless us and keep us. May the Lord make his face shine upon us and be gracious unto us. May the Lord turn his face towards us and give us shalom, shalom, shalom. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, and amen.